At ngayon mga boss, ibubuhos ko na po yung pinaka-top coat po para po dito sa aking ginawang river table po. Pansinin nyo po yung design ko. Salamin na salamin po talaga siyang tingnan. Actually, hindi po talaga salamin yan. Pero kung makita po ninyo at hindi po ninyo alam kung paano po yan ginawa, mapapatanong po talaga kayo kung paano po nangyari na ang kahoy nakalaminate po o nasa loob po ng salamin. Ano nga ba ang gagawin nating pang-varnish para po sa gagawin kong river table? Mga boss, hindi po talaga ito ang gagamitin natin na pang-varnish sa ibabaw, kundi pang-ilalim lang po ito. Iba-varnish lang po natin yung ilalim bago po natin buhusan para po hindi po magkaroon ng maraming bubbles kapag buhusan na po natin siya. So gamit ko po ngayon ang product po ng E+, sanding sealer, lacquer flue at lacquer thinner. May bibili po yan sa pinakamalapit po na hardware sa inyo. Sa mga malalaking hardware, meron din po kagaya po ng Welcon, Home Depot, o kaya sa online kagaya po ng Lazada at Shopee. So, ang ibabarnish ko po, yung gilid lang po ng kahoy at yung ilalim, pero yung ibabaw, hindi na po. Ayan. Binabarnisan po talaga yung gilid mga boss kapag gumawa po tayo ng river table dahil pag hindi po natin i-varnish yung gilid pati yung ilalim, magkakaroon po siya ng maraming bubbles. Matapos po natin i-assemble mga boss yung ating kahoy para po sa gagawin nating river table, ang ginagawa ko po ngayon ay nilalagyan ko po ng silicone sealant yung gilid po ng table para po pag ibuhos na po natin yung resin dyan po sa gitna, hindi po magkaroon ng leak. Crystal casting po. Ito po yung chemicals na gagamitin po natin para po sa pangbuhos dito po sa gagawin nating river table. Galing po ito ng Majestic Chemicals Industries na kung saan mabibili po ito sa kanila mismo at sa online kagaya po ng Lazada at Shopee. Meron po itong ratio na 2:1. So dalawa po ang part A, isa po ang part B. At syempre, pag hinalo po natin yan, haluin po natin ng mabuti para po hindi po magkaroon ng problema sa kanyang pagtuyo. Haluin po natin sa loob po ng 3 minuto o higit pa para po sure ball po talaga. Ayan. Ganito po ang paraan para po hindi po magkaroon ng maraming bubbles kapag mag-mix po tayo ng epoxy resin. Mas maganda po kung mano-mano, basta haluin lang po natin ng husto. Dahil kapag ginamitan po natin ng machine yan, mas marami po ang bubbles. Ayan. So haluin lang po natin ng husto hanggang 5 minutes. Matapos po nating timplahin mga boss yung ating resin, ayan po. Ang gagawin ko po ngayon ay lalagyan ko na po siya ng pangkulay. So emerald green po. Dahil ang gusto ko pong i-achieve dito sa aking trabaho, na kung titingnan mo siya, mayroon po siyang salamin sa gitna. At yung salamin na yun, hindi po ordinary dahil may kulay po siya. Dahil kapag walang kulay mga boss, parang napakasimple at ordinary lang po siyang tinan at hindi po siya ganun kamahal. Pero sa pamamagitan po ng kulay na ito, magbago po yung ating paningin at mas maganda po siyang tingnan, mas mahal po. So, i-mix lang po natin ang husto bago po natin ibuhos ito.
So ngayon po, ibubuhos na po natin yung ating tinimpla na kulay. Ayan po. Sa pagbubuhos po, dalawang klase po ang pwede po nating gagawin. Pwede po nating buhusan po ng dalawang bisis. Ibig sabihin po, kapag dalawang bisis po natin bubuhusan, magtimpla po tayo ng hanggang sa kalahati lang po dyan, tapos lilihain natin kapag natuyo at bubuhusan uli. Pero yung gagawin ko po ngayon ay isang buhusan lang po dahil unang-una, 1 inch lang po ang kapal nitong aking kahoy. So, hindi po siya ganun kakapal. Isang buhusan lang po ang gagawin ko para po isahan na lang po. Ayan. Ginagawa lang po yung dalawang buhusan kapag makapal po yung kahoy na bubuhusan po. Matapos po nating buhusan mga boss yung aking trabaho at natuyo na po siya, ang ginagawa ko po ngayon ay dinala ko po siya sa labas para po sa susunod na proseso, which is yung pagliliha. Dahil kapag sa loob ko po lihain yan, masyado pong malikabok, so mas maganda po kung sa labas. Hindi ko na po siya ginamitan ng rotor machine dahil kadalasan po, yan pa ang ginagamit pangpantay po sa kahoy o pampakinis po sa kahoy. So, flat na po siya kaya ito po yung gamit ko, itong sanding machine na ito. Ayan. Ang gagamitin ko pong liha dito mga boss ay number 40, susundan po ng number 80, number 120, number 220, tapos 320. Bago po natin buhusan sa ibabaw. Matapos ko pong lihain mga boss, ang ginagawa ko po ngayon ay niro-rotor ko po yung gilid para po magkaroon siya ng design. Mas maganda po tingnan kapag ganyan po ang gagawin natin kaysa wala po siyang design sa gilid. Back to my pouring room mga boss. So nandito na naman ako sa loob dahil kapag sa labas ko po bubuhusan ay hindi po maganda dahil marami po mga insekto na makakadapo. So unlike dito po sa loob, kapag binuhusan po natin ito, wala po makakadapo. So sarado po ito. Ngayon, ang gagawin ko po ay bubuhusan ko po siya ng manipis. Yun po ang pinaka technique po dyan para po hindi po magkaroon ng maraming bubbles kapag binuhusan po natin yung makapal. So bubuhusan po muna natin ng manipis itong kahoy na ito. Siguruhin lang po natin na mabasa po itong buong kahoy na ito para po ma-sealed po siya yung bitas ng kahoy para po hindi po makakalabas yung bubbles mula po sa ilalim ng kahoy. Ayan. At siyempre kung ano yung ginamit natin na pagbuhos dyan, yan din po ang gamitin po natin yung crystal casting na yan. At siyempre, huwag po natin kalimutan yung kanyang hardener dahil hindi po talaga titigas kapag hindi po natin nilagyan ng hardener na yan. Ayan. So, ito po yung pinaka-the best na paraan po bago po natin buhusan ng makapal. Basta kahoy pa po siya, yung wala pa pong sealed yung kahoy. Isi-sealed po muna natin. Ito po yung pinaka-varnish. Ito po yung magsiseal po sa kahoy para po hindi makakalabas yung bubbles kapag binuhusan na po natin.
ngayon mga boss, ibubuhos na po natin yung ating pang-varnish sa kahoy para po ma-sealed po siya. To pop the bubbles mga boss, I use heat gun. Ayan po. Pwede rin naman torch ang gamitin natin. Hindi po kasi maiwasan na minsan meron pong mga bubbles na maliliit o yung tinatawag po na micro bubbles. Kaya po ginagamitan po natin ng heat gun. Ayan. Matapos po matuyo yung aking ginawang varnish mga boss, ang ginawa ko po ay niliha ko na po siya at ngayon ang ginagawa ko po ay tinatanggal ko po yung alikabok. So gamit po ang vacuum para po sure ball po talaga at pagkatapos po niyan pupunasan ko pa po gamit po ang alcohol para po matanggal po talaga yung alikabok. So ngayon mga boss, ibubuhos ko na po yung pinaka-top coat ko po dyan sa ibabaw po ng ating tabletop. Pansinin niyo po yung gitna, yung design po. Mapapatanong po talaga kayo kung hindi po ninyo alam kung paano po ito ginawa. Kung paano nangyari na ang kahoy na laminate sa ilalim po o sa loob po ng salamin. Ayan. Napakaganda po niyang tingnan. So mamaya tatanggalin ko na po yung masking tape kapag natuyo po ito dahil nilagyan ko po ng harang ang chemicals para po medyo makapal po siya. So i-special ko na lang po paglagay yung gilid. Ito na po yung ating finished product mga boss. Napakaganda po niyang tingnan. Kakaibang design po. Ayan, inaulit ko po. Kakaibang design, napakaganda po niyang tingnan. Ayan. Naway nagustuhan po ninyo ang video ito at huwag po niyong kalimutang mag-subscribe para po sa hindi pa po nakapag-subscribe. At mag-like po kayo, mag-comment kung ano po yung gusto niyo itanong. At para po sa gustong bumili sa chemicals na ito, ilagay ko po sa ating description box ang kanilang link ng Majestic Chemicals Industries para po madali po ninyong makontak kung sakali meron po kayong mga katanungan o kaya kung gusto po kayong bumili nito. Maraming salamat po.